Ito ang katunayan, di ba? Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Cambodia, Taiwan, at including China. Binand itong Pogo pero ikaw kinuha mo. Di ba? Hello, welcome po sa ating YouTube channel. Welcome sa BRP. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga kababayan nating nakatira sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre, yung mga magigiting nating mga OFW dyan, kaway-kaway. Mga magigiting nating mga kasundaluhan at kapulisan, kayo po ang tunay na bayani. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw. Okay, bago po tayo mag-start, syempre hihingin ko po ulit sa inyo yung inyong like, paki-subscribe, paki-hit yung notification bell natin para lagi po kayong updated sa aking panibagong video. Maraming salamat po. Okay, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Syempre, ito na yung ating reaction ngayon regarding sa Pogo. Napasok na ba tayo ng mga Chinese syndicates? Ano sa palagay nyo mga kabupols? Napasok na ba tayo? Naging province na ba tayo ng China? Pag-uusapan po natin yan ngayon mga kabupols. Okay, without further ado, syempre panoorin muna natin yung balita at magbibigay tayo ng reaksyon. At panoorin po natin mga kabupols. Nag-match din ang fingerprint ng kapatid ni Bamban Mayor Alice Guo sa fingerprint ng isa pang Chinese national. Sa gitna niyan, inilabas din ng NBI ang resulta ng pagkukumpara sa fingerprint ng alkalde at ng kapangalan niyang si Alice Leal Guo na taga Quezon City. Nag-alok na po ng perang pabuya ang NBI para mahanap ang katukayo ng alkalde. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Alice Leal Guo ng Bamban Tarlac at Alice Leal Guo ng Quezon City. Sa investigasyon ng Senado, unang naungkat kung bakit meron dalawang Alice Leal Guo na iisang pangalan pero magkaibang mukha. Sa record ng National Bureau of Investigation o NBI. Matapos ang ilang linggong paghahanap, ang Alice Leal Guo ng Quezon City hindi pa rin natutuntun. Kaya ang NBI may alok ng pabuyang 50,000 pesos. Oras daw na matuntun, meron gustong itanong ang NBI sa taong ito. Anong tanongin natin? Ay, kung sino yung tuloy, pwede. Diba? O, investigahan natin. Bakit mo ginawa yun? Sino may utos sa'yo? Maaaring may nag-instruct sa kanya, kumuha ka ng clearance, gamitin mo, eto, Alice Guo, born on July 12, 1986, pinanganak sa Tarlac. O, bayaran kita ng 20 Ito yung sinasabi ko mga kabupols. Malamang ang nag-utos nito is gustong ilihis yung issue. Para ma-divert yung issue na medyo mabaliw-baliw yung mga nag-iimbestiga. Diba? Talagang sindikato to mga kabupols no? May talagang humahawak. Hindi ko alam kung sino yung mga kakunayb-kunayb nila na mga sindikato dito. Kasi sinasabi dito mga kabupols na may dalawang Alice Leal Guo na lumalabas sa NBI kasi mayroong kumuha ng NBI clearance doon sa may Quezon City na may parehas na kapangalan niya na alias Alice Leal Guo din, pero magkaiba yung picture, magkaiba yung identity at magkaiba yung fingerprints. Yan. Pero itong nakapagtataka mga kabupols na yung itong si Mayor Alice Leal Guo, Mayor ng Banban, at yung Chinese national na si Guo Waping, halos magkamukha yung picture at saka parehas yung fingerprint. So ibig sabihin, itong Chinese national na to na si Guo Waping at si Miss Alice Leal Guo ng mayor ng Bamban ay iisa.
Yan ang totoo. So, ibig sabihin, itong si Alice Lial Go ay isang pure Chinese. Ayos, mga kabukos, di ba? Nakakapasok ang mga Chinese dito na parang probinsya na ng China. Dahil din sa mga walang hiya natin mga kababayan, yung mga nasa government na patay gutom sa suhulan. Hindi nila alam na nagko-compromise yung security ng ating buong bansa. Nakatanggap lang sila ng konting pera, wala na silang pakialam. Yan yung mga dapat sibakin sa gobyerno. Di ba mga kabukos? Sige, tuloy natin. Ay, for whatever purpose. Kung ano man ang pakay nila. Hindi malinaw kung may kaugnayan ng Alice Go ng Quezon City kay Mayor Alice Go ng Banban-Tarlac. Pero matatanda ang sabi ni Senadora Riza Ontiveros, posibleng kinuha ni Mayor Go ang identity ng Alice Lial Go ng Quezon City. Sa pagsusuri ng NBI, lumabas naman na iba raw ang fingerprint ito sa fingerprint ni Mayor Go at Go Huaping. Yan yung sinasabi ko ang Chinese kanina. national na sinasabing si Mayora rin. Nagpulong naman kanina sa COMELEC sina NBI Director Jaime Santiago at COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Hiniling ng COMELEC na mabigyan sila ng findings ng NBI na pwede nilang magamit sa kasong paglabag sa Omnibus Election Code na posible nilang isang palaban kay Go. May kaugnayan daw ito sa posibleng pagsisinungaling ni Go sa kanyang Certificate of Candidacy noong tumakbo siyang mayor. Ang mga fingerprint ni Go nung magparehistro ito bilang botante, ikukumpara ng mga fingerprint expert ng COMELEC sa fingerprint ni Go Huaping at Mayor Go na wala naman sa NBI. Take note, ang COMELEC ay may sariling NBI, may sariling handwriting and fingerprint experts. Kung meron ng NBI, meron din ng COMELEC. Kung mako-confirm na yung fingerprint na nasa amin, yung fingerprint nung Alice Go na nasa kanila. So, isa yon. And therefore, kung yung fingerprint nung namang Go Huaping at saka yung nasa amin ay isa rin, so, kaya nga magawa ng konklusyon tungkol sa bagay na yan. Inanunsyo naman ni Senador O, di ba mga kabupols? Kasi ang napatunayan na ng NBI na si Alice Go at saka yung si Go Huaping ay isang tao dahil yung fingerprint nila is parehas. So, ibig sabihin, pure Chinese itong si Mayor Alice Go ng Banban-Tarlac. Diba? Ang galing na, ang galing ng no? Ang galing ng mga Chinese nationals. Pwedeng kumandidato dito sa Pilipinas. Yung mga government officials at tumatakbo na mga Chinese. Diba? Welcome to province of China. Yan is nasabi ko sa inyo. Diba? Mga Chinese na yung namamayagpag dito. Mga Chinese syndicates, mga Chinese criminals, nagtatago sa ibang bansa pero dito namamayagpag. Dito, yung mga criminal, mga Chinese criminal, dito may business. Maraming illegal business. Sila yung namamayagpag dito. Yan ang Pilipinas. Yan yung inopen ni Digong nung kanyang administration. Magaling ang previous administration. Sabi ng mga DD shit, si Digong daw ang pinakamagaling. Tama nga. Okay, tuloy natin. Sherwin Gatchalian ang findings ng NBI na ang kapatid ni Mayor Go na si Wesley Lial Go at ang Chinese national na si Go Xiangyan ay isa. Ayon kay Gatchalian, nag-match din ang fingerprint ni Wesley at Go Xiangyan na dumating sa Pilipinas mula Fujian, China noong 1999 gamit ang Chinese passport. Dagdag ni Gatchalian, si Wesley ay incorporator ng Sidag Realty Corporation kung saan din umanong majority owner si Mayor Go. Sabi ng senador, pinapakita nito na inabuso ng pamilya Go ang late registration process para palabasin na sila ay mga Pilipino. O, di ba mga kabupos, naalala niyo yung naunang interview ni Mayor Alice Go sa Senate? Sabi niya,
Sabi niya doon, wala siyang kapatid, siya lang mag-isa. Di ba? Kasi yun pala, pinoprotektahan din niya yung kanyang kapatid kasi meron ding parehas din pala niya ng kaso, di ba? Kasi ang kapatid niya, ang pangalan niya is Wesley Lialgo. Ang Chinese name niya is Guang Xiangjian. Itong Guang Xiangjian at si Wesley Lialgo ay iisa rin. Base sa fingerprints, iisang tao din to. Kaya pala tinatago ni Mayor Alice Lialgo ang kanyang kapatid kasi pareha sila na na putok. Ibig sabihin, illegal, di ba? Illegal yung pagkakakuha nila ng mga pasaporte, mga identity bilang Pilipino. Ayan. At kasama pa niya sa business, sa kanyang mga businesses. Sabi niya, yung mga kasosyo daw niya sa business, nakilala lang daw niya at hindi niya talaga kilala. Pero kapatid niya pala. Di ba? Ang galing, di ba? Welcome to province of China. Yan ang epekto ng mga pogo. At gusto pang maging province of China ang Pilipinas. Ito, pakinggan natin mga kabupols. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, yun dyan, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. Ayos Digong. Ikaw ang nagdudulot ng mga problema sa Pilipinas. Sabi nila, ikaw ang the best president base sa mga DD shit. Pero sa amin, hindi. Ikaw yung worst president. Kasi ikaw lahat ang nagdudulot ng kaguluhan ngayon dito sa Pilipinas. Pinapasok mo lahat ng mga illegal dito. Dahil nakita mo lang na may pera pero hindi mo inalam yung epekto ng pinapasok mo dito. Pasok mo kahit na binaband na ng lahat ng bansa. Pero ikaw, may pera lang, pinapasok mo lahat. Diba? Ito ang katunayan, di ba? Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Cambodia, Taiwan, at including China. Binand itong pogo, pero ikaw, kinuha mo. Di ba? Kung bakit nagkaganito ngayon, maraming problema, kasalanan mo to, Digong. Yun ang totoo. Di ba? Kasi inutusan mo pa yung ipag-core na in-appoint para bigyan ng license ng mga pogo operators na to. Sa kapanahunan mo to. Diba? Tapos sasabihin ng mga DD shit, ikaw yung pinaka-the best president. Diba? Tingnan mo tong mga basura nyo at mga kalat nyo. Ngayon, present administration ang namang problema ngayon. Diba? Kaya kayo mga kababayan, gumising-gising kayo. Huwag kayong magpadala sa matatamis na salita lang. Kasi ganun lang ang style ni previous president. No? Matamis siyang magsalita, magaling siyang magsalita. At akala mo tutulad ang sinasabi niya. Akala mo concerned siya sa mga Pilipino. Pero actually hindi. Concerned lang siya sa kanyang sariling interes at sariling kapakanan. Maging mabango lang siya, gagawin niya lahat yan, sasabihin niya lahat yan, kahit hindi totoo. Yan. Kaya huwag tayo magpadala mga kabupols. No? Maging mapagmatsyag tayo sa mga sinasabi nila, huwag tayong basta-basta maniwala kasi tayo ang kawawa. Tignan niyo ngayon. Itong pogo. Ano ang problema na kinakaharap ng ating bansa ngayon? Marami. Dahil sa pogo na to. No? Andyan yung crypto scam. Andyan yung investment operation scam. Human trafficking. Torture. May torture chambers sa loob. No? Sabi ko sa inyo, name it, lahat ng crime nandyan sa loob ng pogo. Diba? Name it, nandyan lahat. Nandyan yung mga illegal Chinese nationals.
Yung mga, lahat ng mga fake nandyan, fake passport, drug den, nandyan din, prostitution, nandyan din, human trafficking, nandyan din. Di ba? So lahat na, andyan na, wala ka nang hanapin, all in one. Kumbaga, ganyan kagaling ang pogo na pinapasok ni Duterte. Diba? Diba? Tapos sasabihin niya, pinakamagaling na presidente. Pinahamak lang niya ang Pilipinas. Ngayon, ang gulo-gulo ng Pilipinas. No? Ngayon, nagiging nasa listahan na tayo ng mga human trafficking ng mga tao dahil dyan sa pogo. Diba? Ang lalakas ng loob nila, mga foreigners sila na pinapasok dito, pero ganyan ang ginagawa nila, hindi sila takot. Yan, welcome to province of China. Yan ang sabi ng Digong. Gusto niya maging province of China ang Pilipinas. Kayo mga kabupos, gusto niyo? Kayo na lang. Alam niyo ba na pag naging province of China ang Pilipinas, magiging communist. Alam niyo ba ang communist? Ito ang hindi matatanggap ng mga Pilipino. Bawal ang Facebook. Patay ang mga marites sa Pilipinas kung sakasakaling maging province of China ang Pilipinas. Diba? Kasi yung bawal na bawal ang Facebook doon kasi hindi nila takunibes yung Facebook eh. Ngayon, hanggang dito na lang po mga kabopols, hanggang sa muli. Pero bago tayo magtapos, gusto ko munang batiin yung ating mga bagong subscribers sa Singapore at sa Pilipinas. Salamat sa aking kaibigan at binigyan niya ako ng subscribers. Okay, ito, gusto ko lang i-shout out yung ating mga subscribers. Ito na po mga kabopols, pakinggan nyo. Okay, sa ating mga bagong subscribers sa Singapore, kay Mama Gemma, yan, kay Mama Celerina Reyes, kay Mama Maria Luable, kay Mama Jessica Española Paelden, Mama Lynn Santos, yan, kay Mama Rizalin. Okay, ito yung mga nasa sa Singapore subscribers po natin. Okay, shout out din kay Mama Christina, kay Mama Risa, Ma'am Ana, Ma'am Jovi, Ma'am Cathy Ornopia, at kay Ma'am Yang, Singapore. Ito yung mga subscribers natin sa Singapore. Shout out po sa inyo at ingat po kayo palagi. Ito rin po, bagong subscribers natin sa Pilipinas, kay Mama Gian Angel of San Jose, kay Mama Mary Jane ng Orbis Tondo, kay Ma'am Cory of Dagupan City, at kay Sir Rolando of Dagupan City. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. Huwag po kayong magsasawa at sana po paki-share at paki-like po ang aking video at ingat po kayo palagi. God bless po.